So what's up guys, and we welcome you to another episode of License to Shoot podcast and another episode from our special edition of the best fits sa upcoming draft. Huwag na natin patagalin. 6 teams na lang natitira. So ngayon nasa MVP group tayo. So ang Mm. context na okay, so when we look at it naman sa MVP group, ang picks nila would be sa first round, 7th pick from Rain or Shine to NLEX, which was yung galing sa trade nila with Converge. And then Meralco at 8. And sa second round, merong dalawang picks ang NLEX, which would be 17th and 18th. And then sa third round naman, ang TNT 33 sila, Meralco 32, tapos may 30th pick ang NLEX. So, Mhm. yun lang naman. Kaya actually, di ba, kung napapansin niyo sa previous episodes, dalawa-dalawa. Pero ngayon kasi, tinatlo na namin dito since konti lang naman isa lang sa TNT, which is third round pa. And then, yung Meralco, di ba, isa lang naman, wala naman silang isa lang yung second round pick nila. Or, wait, wala pala silang second round pick ang Meralco. So, Mm. since they traded it nakasama sa mga previous trades nila and isa lang ang first round pick ng Meralco, which is why inisa-isa na lang para hindi na ganun katagal or like yan, oo, hindi na masyadong, especially ngayon as of this recording date, September 11, in which September 17 na ang draft. So mag-aano kami, magre-revise kami we're gonna make our revised draft pick or mock draft pala. And then, context lang, uunahin ulit namin. Yung first round or drop order namin nakuha namin sa screen. Tapos yung second to third round namin sa Wikipedia pa lang. So, take the second and the third round with a grain of salt. And then, yung mga pag-uusapan naming best fits dito is best fits realistically dun sa time kung kailan sila magda-draft. And yes, if you're watching already, if nakapanood ka ng mga other episodes namin in this best fit series, we only talk about the first and the second round picks ng mga teams na pinag-uusapan namin. Siguro ngayon, special case lang since Talk and Text wala silang first or second round pick. So yung third round selection nila, dun namin dun kami magbe-base kung sino yung mga best fits available for them on that round. Yun. So And yun, sino ba unang nating team, William? Para masimulan na agad natin to. NLEX na tayo since sila naman ang NLEX. una. Sige. So Sige, sa so NLEX is okay, picking at number 6 ba? Tama, no? 6. 7 sila, 7 Se sa first round. Wait, 5, 6, 6 ang Phoenix? Sure ka ba? Oo, ito nakatingin ako Ah, sa 5 ang North. okay, okay. Okay, okay. Okay, so based sa initial mock draft namin, ang nilagay ni Wilmin si Zave. Si Zave ang sayo eh. Ang sa akin naman Mm-hmm. would be Ken Toffin. So may revisions ka ba or like may other prospects ka pa ba na pwedeng tignan? Hindi, siguro walang revisions kasi doon na tayo sa final draft Oh, natin siguro like other sa than them, next yeah, episodes. other than them. Best save Lucero yung nilagay ko. Pero if like ako ang mindset ko niyan was to give them a partner to BGR. So, naisip kong partner kay BGR is stretch 4, like Save Lucero. Pero, pwede din sila mag-Luis Villegas na stretch 4 din and dun sa mga mock drops na nakita ko, parang maganda daw partner kay BGR si Luis Villegas. So, why not? Pero if like, yun nga, if nga, katulad ng sinabi mo, wing kailangan naman. Kung wing yung hinahanap nila this draft, pwede sila mag-Ken Taffin if available or even like a James Coquete na number 2, number 3 pick, number 2 or number 3 position na kaya niyang laruin. Ikaw ba? Pwede rin sila mag-Brandon Bates. Kasi looking at their roster ngayon, ang big men lang nila are si Ben Adamos and si Jake Pascual, which Jake Pascual undersized undersized big siya, 6'4". So hindi parang
magiging mismatch if itatapat mo siya with guys like Stan Hardinger, si Junmar Fajardo. Mhm. Kaya parang for me, ano sila, it would be, pwede rin si Brandon Bates para at least ano lang, kumbaga size, when it comes to size, hindi sila magkakaroon ng disadvantage. Diba? Parang pangtapat mo lang sa ano. Hindi ko naman Ako, sinasabing pipigilan niya yung mga Junmar Fajardo, pero at least meron silang someone na ano, na parang ka-size ni Junmar Bates or like yung mga other top bigs na pag ano, tinapat mo sa kanila, hindi magkakaroon ng match-up nightmare. mhm. Ako, pang ilan ulit pick nila sa second round? Ang NLEX. Sa second Yung round, pinaka-early. Tinatanong ko lang. 17. Seven. Actually, okay. 17, Medyo hindi 18 na, sila. 17, 18, magkasunod. parang, parang hindi aabot si Brandon Bates sa second round ng NLEX. So, kung size nga talaga ang kukunin nila, like yung pinaka-tallest draft prospect, pwede naman si Brandon Bates. Knowing na, by the way, si CJ Lane, parang hindi, according to the sources na nakita ko, parang hindi magpapa-draft this year. So, 1-6-10 na minus dito sa ating draft class na to. Pero yun, if ang gusto ng NLEX is mas get the tallest possible na draft applicant, pwede naman si Brandon Bates. Pero so far ako, tingin ko, mas okay siguro kung at the four position sila maghanap in this first round. Well, kasi sa 4, meron pa naman silang ano eh. Meron silang Michael Miranda, then si Mhm. BGR definitely. And then Pero may do you think na si BGR pwede siya maging like a hybrid number 5? Like ano yung parang magsa-start muna siya as the number 5 for coach Frankie Lim, tanky. tama, di ba? Oh, so parang ganun din siguro pag dumating si Adamos off the bench, dun siya magna-number 4 like that. Yun. Well, si Kasi ano tingin ko, kasi, pero si BGR, di ba, ano naman siya? Um, hindi ba siya yung stretch na ano? Di ba more on sa ilalim si BGR? hindi ano siya more of on the inside niya si BGR pero kayang mag-stretch ng konti. Oo. And yung athletics niya, yung athletic kasi niya, pwede siyang maano, dahil athletic siyang big, pwede siyang medyo magsimula dun sa 3-point area, then siguro Mhm. cut siya, ganun, or like, he could put the ball, parang magdadrive siya to score, to score on the paint. Ganun yung mga nakikita kong laruan ni BGR. And actually, pag big pala yung pag-uusapan, pwede din naman si Henry Galinato. Mas maliit lang ng konti Oo. kay Brandon Bates, pero yung laki ng katawan, mas malaki, di ba? So, yun. Pero ano sakaling in case hindi mo masyadong nabalitaan, which understandable since hindi naging big Mm. news siya. Si Robbie Mm. Earl sa NLEX na. Oo nga pala, oo. So, parang wing, siguro, like sila Ken Taffin, tsaka sino So to, hindi yung na nila, sinabi ko kanina si James Cocotoy, parang hindi na baka nila kailangan. mahirapan. Oh, Oo, since so may Earl pwede nga. Grant sila eh. I guess number 4 or number 5 yung pwede kay Coach Frankie Lim for that number 6 pick. Sa NLEX lalo na't ano, 'di ba? Mm. They traded Justin Chua to TNT before. In which kasi Mm. di ba siya na nga yung binibuild as their top big. Mm. Sige, punta naman tayo sa second round picks nila. Ikaw, may naiisip ka bang kukunin ni Coach Frankie Lim for NLEX sa second round picks nila na back to back? 17, 18. Saan pa ba mga nasa lineup nila? Wait lang. Sige, tingnan mo. Sige, tingnan mo muna kung Kaya ko muna, anong mag-aaral position ko yung pa yung kailangan. lineup. Ako kasi pag point guard, di naman nila kailangan point guard. May Nieto, may Kevin Alas, Panyamogan. may ano pa sila, Chris Hesed Gabo, Rosales. di ba? O Chris Rosales pa. So, Kakakuha lang yun. nila kay Hesed Gabo. Oo. So, actually, parang low-key security agency din to eh. Mm-hmm. Especially ano. Tapos sa tres naman nila,
Sino ba? Ito si Don Trollano, definitely. Then si Anthony Semerad. Siguro Mhm. pwede rin nila kunin si sino pa ba yung mga sino nga ba yung mga wings sa Letran? Alam ko, feel ko pwede sila kumuha Si, din eh. si Caralipio, yung sinasabi mo siguro, yung hinahanap mo, si Caralipio or Ayun, 17, baka Finals Paraiso could be MVP. still open for at that round. Oo, Oh yeah, open if for. open si Brent, pwede si Brent. Si, ayun din, pwede rin si Caralipio. Finals MVP, so mataas yung Actually, okay, actually, nagigets ko kung bakit sinabi mo literal and yun nga, siguro you wanted an additional, parang maangas dun sa roster ni coach ng NLEX. Kasi yun yung Saka parang winning kulang pedigree. no? Winning Oh, pedigree. may winning. Hmm. Oh, gets naman ang winning pedigree. Pero parang ako nakikita ko kasi angas yung hinahanap mo eh. And speaking of that, actually kanina ko lang din naisip to. Yung kung angas lang naman na iniisip, hinahanap mo for NLEX. Feeling ko may isang maangas na player dyan na pwedeng ilagay sa number sa second round pick 17 or 18 Sino? ng NLEX. Actually isa-shoutout ko lang muna yung Facebook page, si Basketball Zone. So like, sobrang believe ako dun sa Facebook page na yun kasi he delivers fast and somehow reliable sources in terms of like basketball world news. Like sino yung magpapadrop, sino yung hindi magpapadrop, sino yung mga players dito sa ligang to, ganun. So shout out sa kanya, sobrang ganda ng ginagawa niya. Dahil doon nakita ko na nagpadrop si John Oo, Amores ayun, John sa Amores. sa PB on this coming September Oo, nagulat 17 ako and eh. kung angas lang naman yung hinahanap mo, 'di ba? Kung angas lang yung hinahanap mo, bakit nga ba hindi si John Amores ang lalagay mo sa off the bench sa second round pick for NLEX, 'di ba? 'Di ba? Oo, pero hindi ko masyadong nakikita si John Amores ng ganong kataas. Actually nagigets ko naman na baka mataas yung second round pick sa kanya, pero kung angas lang naman, 'di ba? Like someone na could provide the offense pero at the same time yung intensity, tenacity na hinahanap mo dun sa player si John Amores, 'di ba? Yun, pwede siya. And yun, actually yun yung nakikita ko if wing naman nahanap niya na medyo maangas, 'di ba? So pwede yun, pero not Dami gonna ko lie, ng pwede din wings si eh. King Caralipio. Yun. Oh. Okay din ako kay King Caralipio. Or si ano din, sino pa nga ba to sa tingin hindi ba masyadong mataas si Kit Jimenez? Yun, actually yun yung bring out mo diba dati. So inaantay ko nga din na sabihin mo yun eh. Kasi di Okay, ba actually Coach Frankie Lim ano yun, prodigy yun, ah, perpetual. so okay lang sa'yo kahit medyo marami ng point guards or security agency na yung NLEX to draft him at number maybe 17 or 18. Ay, mukhang ano nga masyadong madami nga. Lalo na kinuha pa nila si Hesed Gabo. Parang redundant eh. Actually, scratch that. Medyo redundant tignan. Si ano Hindi, din? pero like kung best fit and best available talent lang naman pag-uusapan, tingin ko Oo. pwede naman doon. Oo. Kasi yun nga, sabi mo nga may history na rin naman si Coach Frank Liam and ano. And pagdating naman sa second round pick or third round pick ng draft, minsan coaches tend to go to their like familiarity na someone na kilala nilang players na Usually, could. second round, ano naman yun eh. Oh, Parang best available talent pa lang naman eh. mm, Kasi ano eh, pag second round pick, usually project na lang nila yun eh. Project mm. player eh. So yeah, actually yeah, makes sense naman si Kit. And then sino pa ba? Ikaw, yun lang for me eh. Ako, okay na rin ako dun. Ako, first round lang nila, search for someone na 4. Kasi, ako for me, Save Lucero or Luis Villegas could be a already good pick to bolster their Lineup. potential at the number 4 spot. And then, siguro sa second round naman, get someone na, na could provide off the bench or could provide something to the team. Like, let's say, siguro baka high ako kay Jano Mores kasi like nakikita ko naman siya before yung last year na nangyari sa kanya. So nakita ko na how he helps JRU to bring a winning culture to them. So nakikita ko yun.
Pero kung aside from John Morris, pwedeng siguro si King Caralipio nga. Ayun, if they need a wing na could provide at winning pedigree and at the same time, angas, pwede yun. And yun lang. Actually, yun lang. Yun lang for me for NLEX. Ikaw ba? Before we go to the next team. Oh, actually, Meralco na tayo. Sige na, Meralco na. Sige, Meralco number 7 pick. Actually, ano eh. 8 sila, 8. 7 ng NLEX. 8, sorry nalito. Pero yun nga, 8 Meralco. Actually, kaya inisa na lang natin tong episode na to kasi 7-8 ng Meralco tsaka NLEX pwedeng interchangeable lang para sa akin. Kung sino yung kukunin ng NLEX, yun yung magdidikta kung sino kukunin ng Meralco. Yun yung pagkaintindi ko sa perspective ko. If they went for like si Meralco, if ang NLEX ay pumunta kay Luis Villegas, si Meralco kukunin si Save Lucero. Pag Save Lucero naman yung kinuha ng NLEX, para sa akin, ang Meralco, dapat kunin na lang nila si Luis Villegas. So, yun lang sa akin. Oh, actually, sa Meralco, wait, check ko yung roster nila. Sige lang. Ang ano nila, 4 nila, si Cliff Hodge, ito ba? Ay, si Bong Quinto eh. Ang liit naman ng Torres. 4 ni Bong Quinto. Oo nga, yun nga eh. Pero so far, actually no, ang Norbert ganda ng Torres story eh. ni Bong Kakakuha Quinto lang last nila year. kay Norbert Torres. Raymar Jose. Diba? So, yun pa lang naman ng ano nila eh. Yun ang 4 nila. Actually, yeah, pwede silang mag-save eh, although masyadong mababa pag si Zave. Luis Villegas actually good fit. Siya na yung magiging panibagong ano. O yun din yung nasa iyo eh. Sa mock draft. Aking Keith Dato eh. Kasi ano, kaka-retire lang ni Papa Reynel Hugnatan. Oo, yun yung pinag-usapan natin nung last time Oo. eh. Kasi nga parang hanap sila ng stretch Yun 5 yan. or stretch 4 na pwedeng pumalit kay Papa Ray. Mm. So, yun. Feeling ko yung dalawang yun. And siguro sama mo na rin si Kit Dato. Could Oo. be, Pwede nilang tignan. best fit for Meralco. Oo. Actually, yun lang. Ang bilis lang sa Meralco. Kasi Stretch alam big agad lang natin naman kung ano eh. yung gusto natin eh. For Meralco. Kasi mo center nila may Raymond Almazan pa sila. Mahirap lang. Meron pa Ano yan? silang ano. Diba? Pwede rin Norbert Torres can play the 4 play and 5. 4 and 5 siya. And then Ganon din si Raymar Jose. oo. Tapos may ano pa sila, syempre pag yung conference may import. Mm-hmm. Sa point guard, parang din. Doon naman si Aaron Black, Anjo Karam sa backup nila. So, May parang di masyado Banqueros. kailangan. May Frankie Johnson pa. Tama ba? Frankie Johnson, di ba? Sa Okay. kanila si Frankie Johnson. Di ba? So, okay. Okay na okay pa sila. Masyadong So, tingin malakas ko talaga sila. number 4. Number 4 yung kailangan nila on this draft. And marami yun eh. Marami. Yan. Sa wings 3 na nila. yung nasabi natin. Wings nila. Alain Maliksi. May Quinto. Sino pa? Quinto. Newsam. Pwede. Actually, number 2 si Newsam sa kanila, di ba? So, number 2, number 3. May Newsam. Wing din yun si Newsam. Wing nga din. May Pasaol pa. So, talagang... Arvin Pasaol. So, hindi na parang madami pa sila nun. Yung number 4. Ako for me, number... 4 Like, dun sa tatlo. Kung may open dun sa tatlong yon, tingin ko, isa na talaga dun. Baka hindi na sila pumili ng medyo curveball kind of pick. Dun sa tatlo lang yun eh. Kung sino available dun, feeling ko. Lalo na Luigi. Yun yung makukuha nila. Bagong coach. And now, let's go naman. Ikaw, okay ka na ba sa Meralco? Okay na ako sa Meralco. Okay. Punta na tayo sa next team. Token Tex, the recent champion ng PBA. Diba? So, actually, medyo fresh pa pala kay William. Baka kailangan pa ng band-aid. Yun nga. Pero so, ikaw, ito. Sige, anong kulang ba ng Token Tex? May kulang ba sa Token Tex? Wala. Pwede lang kasi sila mag-pass sa third round nila eh. Pero, added lang din naman. Added yung new face sa kanilang franchise. Why not naman, di ba? Pero sa ano bang kailangan nila? Like, anong kulang, gano'n? Point guard, Mikey Williams, Jason Castro. 2 guard, meron silang Kuya Ryan, Kib Montalvo. May Montalvo pa. Sino pa ba yung mga nila? Tungkab. Pogoy. Pero di ba 3 si Pogoy? 4 lang pero si Tiba.
Ayun, so tres, may Pugoy. Ay, di sa point guard, may Heruela pa pala. Tsaka Paul Varilla. Mhm. And then, yun, sa tres, Pugoy, Oftana. Si, si pa nga ba? Kumbuntin or Buntin number rin. 4 ba? Kumbuntin. Tres, 3. 4 si Glenn eh. Oh, tres. Oo nga. Tapos, sa center naman, may Kelly, may Dave Marcelo, may Poy Eram, Justin Chua. So, kumpleto nga sila eh. Kumbaga, yung second lineup nga nila, kung ilagay mo sa ibang team, magsa-starter yan eh. May Oo, yung MGR iba. pa pala sila. May ano? MGR. Oo nga, no. Mhm. So, Okay. sige, ikaw, ano bang may napupusuhan ka ba dyan na ano? Ano, Kulang pala. Ano bang kulang tingin mo? Like, pwedeng, wala silang walang kulang. kulang, pero like yung pwedeng dagdagan ng rookie na ano, position. Actually, hindi nga position iniisip ko. Iniisip ko na lang ano eh. I mean, konting toxicity if it will pass that way. Since Mm. connections, 'di ba, TNT, MVP group. So kukuha sila from either San Beda or Ateneo. Baka si si Di- Matthew Daves pwede. Actually, ganun na lang din naiisip ko eh. So, Oh, di yan, 'di ba? Connection hindi naman yan, eh. for me, hindi yan toxicity. It's more of like, pagdating kasi sa second round and third round, teams will go na dun sa parang Oo, yung alam na nilang kaya nilang paganahing rookie or alam nila na rookie na bagay sa sistema nila, 'di tsaka ba? ano So eh, maybe 'di ba? some Sinabi uh rin naman na ano, 'di ba? Especially yung mga third round, yung mga mm, late picks na talaga. Hindi naman automatic na may plano sa iyo yun na yung team, 'di ba? Kasi parang mm, dina-draft ka lang nila para wag mapahiya, ganun, since may connections. di naman parang more of like drafting you to give you a chance to earn a O spot. yun na nga. Ganun naman Hindi, yun. yung parang kinuwento ni Mikey Reyes yun dati. Mm. Nung unang draft, ano niya. Like, nung hindi pa siya shoot first. Mikey TV pa lang yun. So, parang pwede nga ganun muna kunin nila. Although, syempre, magkakaroon din naman ng, like, ipapag-practice nila yun. Kahit at least practice player, ganun, bibigyan nila ng opportunity. So, siguro baka mag-Matthew Daves Matthew Daves ako, or sino ba mga, MVP group na galing San Beda? Ako kasi ito yan. Player na magpapadraft out of San Beda. Ako kasi ganito yan. Since kahit pa paano mas feeling ko kung kukuha sila ng familiar name sa kanila. Baka kumuha sila sa lineage ng San Beda than Ateneo kasi nung PBA on tour, yung mga pinasok nilang mga like drop hopefuls nun are coming from San Beda. And siguro nga sila Clifford Opia, Damie Contapay, correct me na lang if I'm wrong kung si JP Bayo naglaro ba. Hindi yata naglaro sa TNT noon. Pero yun nga, si Contapay, si Hopia, big man. Hopia is a 6'8", yung taga FEU na mapayat, yun. So, pwede yun. Pero kung project lang naman gusto ni uh, ng token text, so yun. Pero kung kunyari someone na could contribute right away, maybe sa practice man lang or pag nabigyan ng chance na makapirma is babangga-bangga sa mga one of those strong players sa PBA. Si Damie Contapay nakikita ko, a 6'6", big guy from San Beda. Meron ata siyang final year pa with Coach Yuri sa season 99 ng NCAA. Stretch big na, yun nga, started na sa loob lang pero may tira na rin sa labas. So, pwedeng dagdag sa big man ng, ano yan, ng token text. Hmm. Yun lang ang sa akin eh. So, may iba ka pa ba? Na ano? Wala na, actually, yun na, sa San Beda, yun lang naman. Feeling ko kung sa third round, baka mag-go sila with someone sa San Beda. And siguro sa fourth round and fifth round, someone na hindi na natin kilala. Or like, medyo little Oo, knowledge na tayo hindi dun na sa ako mga kukunin masyado. nila sa next Oh, few kasi rounds ano nila. na eh. Oh, kasi malakas na masyado. Mm. Or yeah, Mhm. parang hindi naman na sila parang when it comes to rookies kasi isa rin napapansin ko sa TNT is hindi na nila masyadong kailangan maghanap ng high profile rookie. Kasi ang lakas pa nila eh. 'Di ba? Pag kunyari yung high profile yung kukunin nila,
syempre kailangan i-maximize mo yun. So, gugulo yung ano nila, yung rotation nila. Especially babalik si Coach Chot. Diba? So, ano na, so parang feel, Pero siguro nakita ko din sa ah, mga like trend nung mga dati nila mga picks. If meron namang like high profile na medyo lumusot sa kamay nila, kukunin nila yun eh. Like nung oo, 2019, si Val Chauca from Adamson, parang hindi ko matandaan kung third o fourth round yun eh. Kinuha ng token text nung nakita nilang available pa nung pick nila. oh, So yun. pero di ba nasa MP na yun? Anong ko napanood ko sa MP? Hindi nga, parang hindi ata siya na-sign or something na, kasi 'di ba after nun yun yung pandemic year eh. Mm. So medyo nagkagulo-gulo. So yun, hindi ko alam kung ano nangyari kay Val Chauca aside from last na nakita ko sa kanya, nag Blackwater siya nung last year ata or last year. Baka Pero kasama yun, sa trade yung kay Mikey Williams. ah Di ba di ko sure, trainee di ko trade sure. yun? Di ko sure. So yun. Okay, that pretty much sums up our MVP group edition of the best fits. No, that's And dahil doon, 9 teams na yung nabigyan natin ng best mm. fit series. We'll So be main event heading to the natin next episode with for SMC. the last three na. Yeah, Mm-hmm. SMC and alam naman natin na ano exciting ang draft na to, which by the way, ang kakakita ko lang kanina like before we record, we started recording, 128 na ang draft applicants. Oh, yun. Nakita ko din yun pero hindi ko sure kasi. Like, nakita ko lang headline eh. So, So, yun. yeah, we hope you continue supporting the pod. May Mm-hmm. like, subscribe, and you can share it to your other peers as well. And hit that notification bell para may updates kami, since now na we're on the grind, especially na PBA draft, tapos magsa-start na yung season, and then at the end of the month magsa-start na ang college basketball. Exciting yan. So more Mm-hmm. basketball content, na especially pabalik na ang ng Philippine basketball, tapos next week, or if kaya namin mag-MPBL, try namin isingit. So yeah, more episodes to come, and enjoy lang tayong lahat. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.